Hello mga kaguro, so for today's video, I am going to give you some tips kung unsay dapat buhaton before, during, and after licensure exam for teachers. But before that, please don't forget to follow my Facebook page at Let Ready, and also please subscribe to my channel sa YouTube po at Charvix Let Reviewer. Okay, so let's start this discussion. First question, unsa ang angay buhaton before ang licensure exam? Ang pagpasar sa let ang pinaka-importanting butang aron makabot or makuha nato ang atong gipangandoy nga mamahimong usa ka lisensyadong magtutudlo. So maghatag ko og mga tips aron makapasar sa licensure exam. So unang tip, don't be late during the exam. Okay, so before mo moadto sa testing center kung asa mo mag-take og board exam, please siguroa nga tanang documents nga imong kinahanglanon is naka-ready na. Kung pwede gani a week before the licensure exam, ready na tanang mga documents or unsa pa nga imong mga butang nga dalunon during the exam. Sa akong case, like ako is from Digo City and then ang akong testing center is Davao City, para dili ko malate. So natulog kog sayo and then by 2 AM, biyahe dayon ko padulong og Davao City. So since 1 hour lang man ang biyahe from Digos to Davao, so naabot ko dito mga alas 3 and then naabot ko sa testing center is 3:30. So dali ra siya kaya nga ako ang testing center is in downtown area lang, which is Ateneo de Davao University. 3:30 naglinya na ko daan dito kay ang oras sa admission is 6 AM. Pwede mo mosulod sa testing center pag 6 AM na. So unsa man ang mga dalunon during let? Number 1 is your document. Ang pinaka-importante ang imuhang NOA or Notice of Admission. Kining NOA mao ni ang permahan sa proctor or atong mga room watcher. So sila ang moperma nga nagpamatuod nga ni take ka og board exam. So dili gyud angay kalimtan ang NOA because as far as I know, kung wala ang NOA, you cannot take the examination. Next is you must use Mongol pencil number 2. So mao ni ang inyuhang dalaon kung pwede duha or tulo ka reserba ang inyong dalaon. Okay, for example, mabali na imong lapis or pangit nang agi sa imong lapis, then you can change na pod sa laing lapis. Ang lapis ginagamit lang siya para sa pag-shade sa imong answer. So guys, ang tip po di ay sa pagtahal sa inyong lapis, so never gyud magtasa or magtahal og lapis nga very sharp ang iyang tip. Kay pwede na siya makadamage sa inyong answer sheet. For example, hait kay inyong lapis and then inyuhang gishadan ang answer sheet. Unya katong gibutangan ninyo sa answer sheet kay dili plain. So lubak-lubak ba or nabay bangag. So naay tendency nga madaot ang inyong answer sheet. And then ang gamit pod sa black ball pen is mao ni siya to mag-fill in ka sa imuhang personal information. So do not forget to bring lapis and ball pen. So aside from lapis and ball pen, so unsa pa ang pwedeng dalaon? So magdala pod mo og eraser. So para asa man ang eraser? So dili jud ko motuoan nga maingon sila nga once daw nga na shade na nimo ang answer sheet, bawal na daw erison. Kay sa kuha during my time katong pag-exam nako, after na nako nansiran tanang gi-review usa nako siya. So na-realize nako nga feeling nako mali ang akong gishadan nga answer dito. So nag-erase ko. So ayaw jud motuoan ang dili pwede mag-erase kay dili daw makapasar. Many times ko nag-erase pero by God's grace nakapasar gud ko no. Ang akong tip nga inyong paliton nga eraser is kanang brand nga Faber-Castell. So, ang Faber-Castell, mapalit na siya sa mga malls. So, Faber-Castell is excellence, soft, and clean to use. Oh, Faber-Castell, baka naman, sponsor. Char lang. Kung mag-shade na mo, please, ang pag-shade is pinaslanting and then hinay. Kaya kung anaon ni mo siya, possible, mabuslot ang imuhang answer sheet. So, slanting ang pag-shade sa answer sheet. And then what? And then another advice pod, kung mag-shade na mo sa answer sheet, please, one stroke lang yun ang pagka-shade. Kung straight na gani imong shading, straight na gina siya until ma-full to nimog shade ang circle. Ayaw in town o kanang mura kag batang gamay nga nagkuris-kuris kasi imong answer sheet nga stroke pataas, pakilid, ana diagonal, so dili na siya pwede ha. Kaya naapoy tendency nga basig dili na ma-read sa machine. So another pangabutang nga dalon during examination is ang ruler. So para asa man pud ang ruler. So ang ruler, so ang ako ang style para secure or makasigurado ko nga dili mabangag ang ako ang answer sheet. So ako ang ginahimo is butangan ako siya ruler sa ilalom and then ayha pa ko mag-start og shade dito sa answer sheet. Kay para prevent nato ang pagka-damage sa atuang paper. So mo gyud atong ginalikayan no kay
Kung ma-damage na ay dili na gyud na siya for sure basahon sa machine. Second question, ano ang hindi dapat dalhin during the licensure exam? Okay, number 1 rule is bawal ang cellphone during the examination. Pero sa kuang case, so di man gyud pwede no nga wala ko'y cellphone kay layo rabi ako nagpuyo Digos na Davao akong testing center. So ako alang gihimo is naka-discreet or silent ang imuhang phone the whole entire day. So bawal ka maggamit og cellphone during the examination. So another is bawal pod magsuot og relo. So I don't know what are the reasons nganong dili pwede magamit og relo. Siguro basig dili pwede kay basi unyag na ay mga tracking device ang mga relo siguro unya na ay mga leakage nga mahitabo mo siguro nga bawal gamiton ang relo or siguro pod para dili siguro time conscious ang mga let takers nga magsigig tan-aw silang relo para mahuman ang pag-answer sa ilahang questionnaire. During your exam, kung pwede ayaw na mo pagdala og daghan kaayo pagkaon nga mura mo mag-picnic ug mag-outing. Kung pwede, sapat lang ang inyong pagkaon for the entire day of examination. Sure ko, di man gyapon ang inyong makaon tanan kay tungod sa inyong kakulba. And also, tip pod nako, kung mag-inom mo og water, be sure nga, dili mo magpaatubang sa inyong answer sheet. Kay possible, matuluan na og tubig ang inyong answer sheet, ay na, ma-invalid na pod siguro na. So, kung pwede, kung inom og tubig, takilid or talikod na lang para maproteksyonan or ma-prevent nato nga mabasa ang atuang answer sheet. Kung mahimo ang inyong dalaon nga pagkaon is kanang mga crackers lang, kay para ma-prevent nato nga mahugaw ang inyong answer sheet. Example, kung inyong dalaon nga mga biscuits is katong mga palaman or mga chocolate flavor, and then while ga-exam mo, then magkaon mo, unya mahulog to ang inyong mga biscuit nya. Pag ana ninyo, pagwalis ninyo dito sa inyong answer sheet, ay basig mahugaw pa ang inyong papel. Ay magbalantay gyud ta sa tuang papel no, nga dili mabasa, magisi o mahugaw. Next tip, huwag pag-usapan ang mga lumabas na questions after exam. So nganong dili man angay istoryahan kung unsa ang mga nigawas nga mga questions after exam. Okay, the answer is para dili ka ma-pressure. For example, after the exam, general education, mugawas man gyud mo sa classroom. And then nagkita mo sa imong mga friends, di nagpangutan-anay mo sa mga question. Uy, unsay answer nimo ato? Unya, kamong mga nag-istoryahan ay lahi-lahi inyong answers. So what will be the result? Ma-pressure ka and mag-overthink na ka. Kung tama ba kaha ang mga answer nga imong gipangshidan sa answer sheet. Kung humana ang exam sa Gen Ed, Prof Ed, and Major nimo, ayaw na mo pag-check ka kung unsa ang inyong gikuan. Basta kay naka-answer na ka. Pag human sa imong exam, na i-break, sige, just relax. Kaon gamay, mag-power nap. So tabang, dako king tabang ang power nap. Kay para inig exam nimo sa next examination, so naa na kay presence of mind. And don't forget to pray. So mao gyud nato ang pinaka-power or pinaka-werpa nga weapon para masugakod nato ang examination. Okay, tip number 3. Huwag pansinin ang let takers sa iyong paligid. Okay, kay ngano man dili nato pansinon. For example, kung gamay na lang mo nahibilin nga let takers inside the classroom, ayaw lang na sila panumbalingi. Meaning, focus lang ka sa imong questionnaire, sa imong pag-answer. Kay ngano man, ma-pressure ka kung makita nimo ang imong kauban nga mga let takers sa classroom nga humana. So kung ikaw magpadani ka sa ilaha, magdali-dali pug ka og answer kay para makagawas na sa classroom. So ayaw yun na buhata. Kung naapay igong time nga gihatag or nahibilin during the exam, tiluka gyud na. Ayaw uli ug dili miingon ang examiner or ang proctor or watcher nga time is up. Balik-balik ka yung nag-review ang imuhang papel kung naansiran ba tanan nimo ang questions. Kay base unyag na kay nalaktawan or naliban nga question, sayang kaayo ang 1 point. Every point matters. Yun. Tip number 5. Ayaw na pag-study or review the day before the exam. Kay mas makasamot og ka-pressure ang imong kaugalingon. The day before the exam, wala kay angay buhaton kundi mag-relax og mag-ampo. So kanang isa ka adlaw nga gihatag sa imuha before the exam, dito na i-google sa pag-ampo. Isa ka adlaw nga pag-ampo, pakig-istorya sa Ginoo. Para hatagan ka og presence of mind inigabot sa board exam. And last tip nga pinaka the best yun is wag makalimot magdasal. So mao yun ni ang pinaka-importanteng butang nga atong buhaton. Before mag-exam, mag-pray. During the exam, mag-pray. Og after the exam, mag-pray gihapon para panalanginan ta sa Ginoo. So that's it. I hope nga naamoy nakutlo sa akong gihatag karon nga tip. So good luck, let takers.
So I hope by God's grace daghan mahimong LPT sa year 2025. God bless all let takers and see you in DepEd soon. Bye.